Hi guys! Welcome sa YouTube channel natin. Matagal din tayo hindi nakapag-upload at this time magkakaroon lang tayo ng sit-down vlogs. Marami pa rin kasi na bago sa YouTube, Facebook at TikTok natin. So hindi alam kung paano ako nag-start sa paggawa ng content, kung paano ako nakapunta sa Japan at ano yung way ko para makapunta sa bansa na wala talaga akong kamag-anak, wala akong kakilala, talagang from the scratch talaga yung naging application natin. So hindi siya imposible guys. Gusto kong i-share sa content na to na hindi imposible na makapunta sa bansa kahit na talagang magsisimula ka from the scratch, from zero, na talagang gusto ko maging inspiration din sa lahat sa atin na kahit na wala tayong backer, wala tayong kakilala, o magsisimula tayo na talagang tayo lang yung kikilos, kayang-kaya natin magawa kung ano talaga yung goal natin, saan natin gustong pumunta. So, yun yung magiging content natin ngayong araw. Kaya tara guys, pag-usapan natin, samahan nyo ko. Bago ang lahat, magpapakilala na muna ako. Siguro nakikita nyo nga sa Facebook page at saka sa TikTok page natin, ang pangalan ko, Crystal Diaries in Japan. So, nag-come up ako sa pagkakaroon ng pangalan na Crystal Diaries kasi guys, ako yung tipo na kapag meron akong naiisip, meron tumatakbo sa utak ko, talagang gusto kong sinusulat siya, talagang gusto kong nire-record siya, kaya naging Crystal Diaries kasi parang naging diary ko yung paggawa ng content, paggawa ng video, kayo yung naging parang labasan ko din ng sama ng loob, kayo yung naging listener ko kung paano ako nagrereklamo sa buhay, kung paano ako naging thankful sa lahat ng meron ako, kung paano ko na-enjoy yung bansang Japan. At syempre, in Japan, kasi nga nandito tayo ngayon sa Japan, gusto ko rin i-share sa inyo kung paano yung way ko para makapunta dito sa Japan. So, sa hindi nakakaalam, isa po akong care worker dito sa Japan under ng TITP. Para makapunta dito sa Japan as a caregiver, meron kayong 4 na way na pwedeng pasukin. Pwede yung student visa, tapos kukuha kayo ng caregiving course din, language course at caregiving course at the same time. Pwede rin yung tinatawag na JPEPA, government to government program siya. Medyo matagal siya, 6 months ka kasi mag-aaral sa Philippines and 6 months ka rin mag-aaral sa Japan. Tapos, saka ka palang makapag-work na meron kang sweldo. Pero, kapag naman nakapasa ka doon, yung pag-aaral mo sa Philippines hanggang sa Japan, talagang meron kang allowance. Pero, hindi siya ganun kalaki na tipong may meron ka na maipapadala sa Pilipinas. At yung pangatlo naman is meron din tayong tinatawag na SSW. Ayun yung talagang working visa na dito sa Japan. So, kapag meron ka na nung dalawang requirements na at least level N4 ng Japanese language at saka yung prometric caregiving ng English at saka Japanese, pwede ka na lang makapag-apply ng SSW dito sa Japan. At yung pang-apat nga na kung saan ako under is yung tinatawag na TITP, Technical Intern Training Program. So sa program na to, basically yung mga pupunta sa Japan ay tinatawag na trainees. So isa akong trainee dito sa Japan pero sumasahod kami at saka meron siyang iba't ibang category. So ako nga under ako ng caregiving category. So ang ginawa ko, nag-aral ako ng Japanese at least N4 level. So, kailangan ko magkaroon ng certificate. That time kasi, pandemic nung nag-exam ako. So, walang JLPT sa Philippines. Nag-take ako ng JNAT N4. At sa awa ng Lord, talagang naipasa naman natin yung unang take natin. Nag-aral lang ako online. At nag-try ako ng mga YouTube videos, sa mga libro. So, inaral ko talaga siya habang nagtatrabaho ako. Tapos, yun lang guys, wala akong experience sa aalaga ng mga matatanda. Sinubukan ko lang din talaga. Talagang requirements lang din para sa TITP, yung kapag meron ka neto, ang laki na ng chance mo na makapunta dito sa Japan. Ayun nga yung Japanese level N4, either J-Test, JNAT, JLPT. Kapag kahit na ano doon, pwede nyong gamitin para sa pag-apply sa TITP. At saka, isa pa na talagang basic requirement din is
yung tinatawag na NC2 caregiving. So ako, nag-aral talaga ako sa isang institution. Kung meron pa nito ngayon, nag-aral ako sa VGB Training Center. Sabay malapit sa GMA station ata siya. So yun, nag-aral ako doon ng 6 months tapos nagtatrabaho din ako noon. So lahat ng mga pag-aaral ko guys, nagtatrabaho ako kaya naman talagang puyatan. Sobrang puyatan ako sa pag-take ng NC2, sa pagkuha ng certificate ng Japanese language, level N4. So, yun, hindi talaga madali guys. Yun naging process ko para makapunta dito sa Japan. Pero yun yung talagang kapag meron ka na nung dalawang yun, magiging madali na lang yung application mo. Kasi nung meron ako ng dalawang yon, Japanese level N4 at nung NC2 caregiving, doon ako nagsimula na mag-apply sa mga agencies. So, nagpapasa lang ako ng requirements, tapos tumatawag sila. Tapos guys, alam nyo ba, sobrang dali na lang ng application ko. Ang dami kong pinagpasahan ng mga agencies at lahat sila halos tumawag sa akin. Kasi nga, kompleto na ako. Pinili ko yung agency na talagang kung saan ako mapapabilis, which is yung Jobs Connect Agency. Hindi to sponsored guys ha. So, share ko lang din talaga sa inyo kasi nga gusto ko na para sa mga gusto rin pumunta dito sa Japan, hindi imposible. Merong paraan, kaya kayang-kaya kapag talagang ginawa natin ang bansa na gusto natin mapuntahan at ma-experience din yung mga bagay na na-experience na mga nakikita lang natin sa videos, nakita lang natin sa social media. So, yun. Ganun lang guys, nagpasa ako, tinawagan ako, tapos after ng mga pagpasa ko ng requirements, naghintay lang ako para sa COE at sa visa ng mga 3 to 4 months. I think mga 3 months lang guys yung itinagal, kaya talagang hindi ko na in-entertain yung ibang mga agencies na nagpapaasikaso sa akin ng ganito, ganyan, kasi nakikita ko sa Jobs Connect na talagang ang laki na ng progress ng application ko, kaya nag-focus na rin talaga ako doon. Yun. Tapos, nakapunta na nga tayo dito sa Japan. Pumunta tayo dito sa Japan 2022, October 24. 2022, 23, 24, 25. So, 2025 na ngayon guys. At ngayon na nga yung ika 3 years natin dito sa Japan. So, natapos na natin ang pagiging trainee dito sa Japan. So, meron tayong kapag training ka dito sa Japan, meron kang initial contract na 3 taon. So sa 3 taon na yon, magsistay ka sa same na company, same na trabaho, at same na condition. Kaya talaga, minsan, paswertihan din talaga kung saan kang company na mapupunta, yung kumiay mo, yung agency mo, kung paano ka susuportahan. At yun, yung apartment na ibibigay sa'yo, yung mga taong makakasama mo sa journey mo. At so far guys, sobrang thankful ako sa lahat ng mga nakasama ko, sa lahat ng mga taong na-meet ko sa journey ko hanggang ngayon sa 3 taon ko dito sa Japan. Kasi guys, sobrang hindi madali lahat ng mga na-experience ko dito sa Japan, lalo na yung unang taon. Doon talaga ako sabi ko, doon talaga ako napatanong na tama ba tong desisyon na to, na umalis ako sa bansa, na talagang saan komportable na ako, nandun yung parents ko, mama, papa ko lang nakatira sa isang bahay, wala ako, mag-isa lang ako na nandito sa bansang wala akong kakilala. So sa isang taon na yun, yan yung laging pumapasok lang sa utak ko guys. Walang iba kundi parang tama ba to? Laging pag-question sa mga bagay na naging desisyon ko sa pagpunta dito. Pero guys, kapag nalagpasan nyo yon, yung isang taon na puro questioning, yung isang taon na puro doubt, puro tama ba yung decision ko, yung puro lungkot, guys, doon nyo rin mararanasan, malalaman na talagang, ay, worth it pala. Ang dami ko nang natutunan, ang dami ko nang na-experience, ang dami ko ng mga taong nakilala, at talagang mga taong nagbigay sa atin ng lesson, nagbigay sa atin ng happiness, kasama natin sa pag-iyak, kasama natin sa pagtawa. Ang dami nating mararanasan guys. Kaya sa isang taon na yon, nung na-overcome ko na yon, doon na pumasok din na ay parang gusto kong mag-vlog. Parang gusto kong i-share kung ano yung nararanasan ko dito sa Japan, makikita ng parents ko, makikita ng mga tao na nasa Pilipinas, na maging inspiration din yung videos ko para sa mga taong naghahangad din na makaalis sa comfort zone nila, na natatakot na
mag-isa lang sila pupunta, tatahakin yung isang bagay na nakakatakot. Siyempre sa umpisa talaga, hindi madali, nakakatakot guys, sa totoo lang. Takot din ako nung umpisa. At normal yon. Gawin natin yung isang bagay kahit natakot tayo. Gawin natin yung isang bagay kahit na malungkot tayo. Gawin natin yung isang bagay kahit natakot at parang meron tayong mga pagdududa. Kasi doon natin malalaman na parang, ay, ganito pala, sobrang worth it pala yung sacrifices natin. Sobrang worth it pala na ginawa natin yung isang bagay. Kesa naman guys, sa dulo, pagsisihan pa natin yung mga bagay na hindi natin nagawa. Kasi nga, takot tayo kasi inuna natin yung doubt na parang ano yung mangyayari kapag ginawa natin to. So, yun. Ang gagawin lang talaga natin is magsimula. Yun yung pinakamahirap eh. Parang ang daming tumatakbo sa utak natin na gusto nating gawin yung ganitong bagay, gusto nating gawin ganyan, umalis sa comfort zone natin. Pero ang pinakamahirap na gawin, magsimula. At isa pa, maging consistent sa kung ano yung nasimulan. Ayun talaga guys, kasi yung pagsisimula, hindi lang dapat puro tayo simula, kailangan natin magpatuloy. Kasi guys, ako talaga, madaming beses na akong gusto kong umuwi sa Pilipinas na talagang ayoko na. Gusto ko nang tapusin kung ano yung nasimulan ko. Hanggang dito na lang ako, 1 taon, okay na to. Hindi ko na talaga kaya, namimiss ko yung family ko, namimiss ko yung buhay ko sa Pilipinas. Tapos, doon na ako pumasok na mag-vlog. Nagsishare ako ng mga contents about din sa buhay ko dito sa Japan, sa pagtatrabaho ko, na yung mga experience ko sa mga Japanese din. Tapos, yung paano yung work, gaano kahirap. Kaya kung makikita niyo yung mga previous vlogs ko, puro halos yun guys. Pagrereklamo, puro halos yun. Mga talagang realities tungkol sa pagtatrabaho as a care worker dito sa Japan. Sobrang hirap kasi talaga guys. Lalo na mag-isang anak lang ako at guys, hindi talaga ako pinahirapan ng parents ko. Hindi ako pinagtrabaho habang nag-aaral. Binigay nila yung mga needs ko, pati yung mga wants ko habang nag-aaral ako. So pinag-focus nila ako sa pag-aaral, magtapos ka ng college, tapos saka ka mag-focus sa trabaho mo at kung ano yung path na tatahakin mo, kung ano yung career na gusto mong tahakin mo. Ganun yung naging way of parenting ng magulang ko sa akin. Kaya nahirapan talaga ako. Wala akong alam sa mga gawaing bahay, wala akong alam sa pag-aalaga ng kahit na sino, ng matatanda, wala akong alam sa kahit na anong bagay na yun guys, wala akong experience sa caregiving. Pero guys, lahat yun, sinabi ko, sige, go na to, subok na natin to. At dun nga ako talagang natuto on the spot. Sa paglilinis ng toilet, sa pag-aalaga ng matanda, tapos yung sa diaper nila, sobrang, nung umpisa parang ang hirap talaga. Kasi yun nga, sariling dumi mong pangalang, parang medyo nadidiri ka na sa dumi pa kaya ng ibang tao. Tapos hanggang sa nasanay na din. At yun, unti-unting mas natututo, lalo na rin sa Japanese language. At hanggang ngayon, natututo pa rin, nag-aaral pa rin ng Japanese language. At yun, hindi ko namalayan na 3 taon na pala ako dito sa Japan. Guys, sobrang hindi madali ang lahat pero sobrang worth it. Kasi sa 3 taon natin na yon, hindi lang syempre iisipin natin kung ano na yung ipundar natin, kundi nabigay ng Japan na to, nabigay ng experience natin sa 3 taon na growth sa buhay natin. Ang dami nating natutunan, ang dami ko natutunan guys. Kaya yun, sana masamahan nyo ko sa mga bagay na ginagawa natin dito sa Japan. I-share ko sa inyo kung ano yung mga update sa buhay ko. Kaya guys, magsisimula tayo ngayon ulit sa YouTube channel natin na mag-update ng mas madalas at sana samahan nyo ko. Maraming salamat sa mga andyan na nung nagsisimula pa lang ako sa vlogging at hanggang ngayon na nandito pa rin na nakatapos na tayo ng 3 taon natin dito sa Japan, nakatapos na tayo ng contract natin as DITP caregiver dito sa Japan. Maraming salamat sa inyo guys. At sa inyo na bago pa lang, sana nandyan pa rin kayo hanggang dulo at lagi ko kayo i-update. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Yun lang. Thank you so much guys. Itsumo gambarimasyo ne. Bye!